Kumusta kayo? Naisip niyo na ba kung paano nakontrol ng mga Kastila ang Pilipinas ng mahigit 300 taon? Halika't himayin natin ang mga paraan ng mga Kastila sa pagsakop sa lipunang Pilipino. At maniwala kayo, isa itong nakakagulat na paglalakbay sa ating kasaysayan. Una, puwersang militar. Hindi lang basta dumating ang mga Kastila na may espada at magarbong sombrero. Nagdala sila ng mas advanced na armas, bagong taktika, at nagtayo ng mga kuta sa buong isla. Para mapanatili ang kanilang kontrol, pinilit nila ang mga Pilipino sa sapilitang paggawa para itayo ang mga kutang ito at mga kalsada. At kung sino man ang maglakas loob na lumaban, malupit na parusa at takot ang kanilang ginamit. Isipin niyo na lang ang pamumuhay sa panahong ang isang pagtutol ay maaring maglagay sa panganib sa buong nayon niyo. Susunod, paghati at pamamahala. Sa halip na harapin ang nagkakaisang pagtutol ng mga Pilipino, matalino ang mga Kastila na pinag-away ang mga lokal na grupo. Sa pamamagitan ng pagpapakulo ng mga lumang alitan at paglikha ng mga bago, sinigurado nilang hindi tayo makakatayo bilang isa. Ang kakulangan ng pagkakaisa na ito ang nagpadali para sa kanila na sakupin at kontrolin ang ating mga ninuno. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na nagpabago sa ating mga paniniwala, ang Kristyanisasyon. Hindi lang ginto at pampalasa ang habol ng mga Kastila. Determinado din silang gawing Katoliko ang mga Pilipino. Nagtayo sila ng mga simbahan, nagbukas ng mga paaralan, at nagpadala ng mga misyonero para magturo hindi lang ng relihiyon, kundi pati na rin ng kulturang Kastila. Mga lumang paniniwala at ritual. Ipinagbawal ang mga iyon. Pinalitan ng mga misa sa simbahan at mga pista. Magkasama ang simbahan at estado, ginagawang kasangkapan ang relihiyon para sa kontrol at pagkakaisa. Isang tabak na may dalawang talim, sa totoo lang. Sa mga estratehiyang pampulitika. Isa sa pinakamalaking pagbabago, ang patakarang reduction. Pinilit ang mga Pilipino na iwan ang kanilang mga lumang nayon at lumipat sa mga bagong bayan o pueblos na nakasentro sa isang simbahan at isang plaza. Nagpadali ito para sa mga Kastila na mangolekta ng buwis, magpalaganap ng Kristyanismo at panatilihing kontrolado ang lahat. Ang tradisyonal na pamumuhay ng ating mga ninuno ay nabaligtad na pinalitan ng plaza complex ang mga lumang sistema ng komunidad. At pagkatapos, mayroong patronato real. Ito ay isang espesyal na kasunduan sa pagitan ng hari ng Espanya at ng Papa. Sa madaling salita, ang hari ang pumili ng mga opisyal ng simbahan at kinontrol ang pondo ng simbahan sa mga kolonya. Bilang kapalit, sinuportahan ng gobyerno ang simbahan ng pera at mga sundalo. Ginawa nitong napakalakas ng mga paring Kastila, hindi lang sa espiritual, kundi pati na rin sa politika. Naging malaking puwersa sila sa lokal na pamamahala at sa pang-araw-araw na buhay. Kung babalikan, ang mga pamamaraan ito ng mga Kastila, kapangyarihang militar, paghati at pamamahala, sa pilitang pagbabago ng relihiyon at pagbabago sa politika ay ganap na nagpabago sa lipunang Pilipino. At habang mahirap ang mga panahong iyon, mahalagang maunawaan kung paano hinubog ng ating nakaraan ang Pilipinas na kilala natin ngayon. Salamat sa panood. Kung may natutunan kayong bago, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang malalim na pagtalakay sa kasaysayan tulad nito.